Hey guys, ito pa po limang gaming smartphone na aabangan po natin ngayong April 2025. Sa mga walang budget po dyan para sa may Poco F7 Pro, hintayin na po natin guys ang Poco F7 dahil meron po siyang Snapdragon 8 Elite na processor. Mahina lang po siya ng konti sa may Snapdragon 8 Gen 3 pero mas malakas naman po siya sa may Snapdragon 8 Gen 2. Kaya tama lang po yan para sa may less than 20k or higit 15,000 na magiging presyo niya. Sa ngayon po guys, medyo tahimik pa po si Poco kung kailan po nila ilalabas yung smartphone na yan. At magandang hintayin po yan guys kung kapos po yung budget nyo sa may Poco F7 Pro dahil di naman po mahina yung Poco F7 lang. Si Poco M7 Pro naman, malaking upgrade din to guys para sa may Poco M6 Pro last year. Dahil unang-una po saka 5G na po siya agad na dating 4G lang po last year. Tapos meron pa po siyang Sony IMX na camera. Dimensity 7025 yung kanyang processor. Halos same lang po yun ng Note 40 5G na nasa around 10,000 yung presyo. Kung hindi po kayang umulis nila Infinix sa kanila Tecno sa may Helio G99 sa kulang 10,000 na presyo, mas maganda po guys. Ang kuhanin po natin yung mga smartphone sa kulang 10,000 na mga presyo or mga around 8,000, syempre dapat yung naka 5G na. At isa nga po dito ngayon guys, ang Poco M7 Pro 5G. Mas maganda na po yung ginawa ni Poco na yan, na bibigyan po tayo ng 5G na smartphone sa mga kulang 10,000 na mga SRP. Kaysa naman po guys yung 4G ulit, pero G99 o G100 ulit yung magiging smartphone po natin. Nakasale po siya ngayon guys sa may Shopee ng around 8,000 sa may 8256 na version. At sakto lang yan guys para sa akin. Kaysa naman yung 12256, kulang 10,000 siya, pero RAM lang po yung tumaas sa kanya. Hindi po yung storage. Make sure lang po guys na nakasubscribe ka dahil gagawa ko po ng review yung smartphone na yan pagka po dumating na yung order ko. Si Tecno Camon 40 Premier naman, sigurado guys ngayong April po yun ilalabas. At ito po talagang hinihintay ko na mayroong magandang performance sa may gaming at syempre magandang camera din. Kaysa naman po sa may Infinix Zero 40 5G na sobrang mahal na po ng presyo ngayon. Dahil baka maging kasing presyo lang po yung dalawang smartphone na yan. Yung papalabas mo na Tecno Camon 40 Premier at yung 040 na yan na mas luma. At syempre mas maganda po na hintayin na po natin yung bago dahil mas bago rin po yung kanyang specs at mas maganda rin po yung kanyang performance. Dimensity 8355 GB yung magiging processor niya at tapat na 50 megapixel na camera. Kaya sobrang ganda po na magiging camera niya dyan. Tapos maganda rin yung kanyang performance na hindi po tayo mabibitin. Kung gusto niyo naman ng mid-range na smartphone na merong Snapdragon na processor, mas maganda po guys. Hintayin na po natin yung iQOO Z10. Dahil grabe po yung magiging battery niya na merong 7,300 mAh na battery. Sobrang taas niyan kung battery lang po ang mahalaga sa inyo. Pero syempre hindi rin po nabitin sa may performance to dahil meron po siyang Snapdragon 7S Gen 3. Ang malaking downside lang po ng smartphone na to is hindi po siya nalalayo sa may performance po ng last year model. Pero syempre guys, itong Snapdragon 7S Gen 3 na nasa iQOO Z10 is ito na po ang pinakamurang smartphone na makukuha natin na meron ganyang klase ng processor. Compare po sa ibang smartphone guys, Snapdragon 7S Gen 3 din po yung processor nila. Ang kaso lang is nasa 20k po yung mga presyo na yon. Tapos samahan pa guys na napakataas na battery, nalagpas 7,000 mAh sa battery. Sana guys less than 15,000 pa rin po yung magiging presyo ng iQOO Z10 para madali po siyang i-recommend at i-compare po sa ibang smartphone na makakapresyo niya. At ang nag-iisang smartphone na inaabangan ko po talaga ngayong April is itong si Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Wala pa pong paramdam si Infinix kung kailan po nila ilalabas yung smartphone na to. Din meron na po siya sa ibang bansa. Ang hope ko lang sa may smartphone na to guys is less than 15,000 pa rin po yung kanyang SRP. Same po ng last year model. Ang kaso guys, sa dami na upgrade po sa kanyang specs, malabo po sa may 15k na SRP to. Baka umabot na po ito ng 16,000. Dimensity 8355 GB yung magiging processor niya. Same po ng Tecno Camon 40 Premier. Naka 144Hz refresh rate siya at 100x periscope na camera. Grabe guys, habang iniisip ko po yung specs ng smartphone na yan, para bang malabo siya sa may 15,000 or 16,000. Baka po maging kulang 20k pa po yung SRP na yan. Wag naman sana Infinix. Pero guys, meron po akong pinangahawakan kung bakit hindi po tataasan ni Infinix yung smartphone po na yan. Kahit po sobrang ganda ng kanyang specs. Dahil isipin natin guys, ang pinakamahal na version po ng mga Infinix ngayon is yung 040 series. Then sumunod po dyan, yung GT series. At ang pinakamababang model po ni Infinix sa mga mid-range po nila is yung Note 40 series. Dahil kung papansin po natin guys yung mga smartphone po ni Infinix, pinakamahal po yung 0 series. Sumunod po ang GT series at pinakamura po ang Note series. Kaya nag-expect pa rin po ako na ang magiging presyo po ng Note 50 Pro series is less than 15,000 lang po siya. Same ng last year model. Dahil kung mamahalan po ni Infinix yung smartphone niya na yan,
Paano pang GT series at ang Zero series? Baka lalo mas maging mahal po yung mga smartphone na yon na umabot na ng lagpas 20k. Abangan na lang po natin yan ngayong April. Para sa inyo guys, saling smartphone po dyan ang aabangan nyo. Comment nyo na lang po sa may comment section. Thanks for watching.